batayan ay manggagaling sa aklat na ito at ang iba ay sa aklat ng Efeso. Pero ito muna po ang ating titingnan at babasahin. Tayo po ay tumayo. Chapter 2, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. Anumang version meron po tayo. Chapter 2, verse 15. 1, 2, 3, begin. Ang mga Hudyong ito ang pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta. Sila rin ang umusig sa amin. Nagalit sa kanila ang Diyos at kaaway silang lahat ng tao. Tayo manalangin, makapangyarihang Diyos, aming Ama. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay na kayo po'y napakabuti. Pagpalain mo ang iyong mga salita na aming pagbubulayan. Kayo po ang siyang manguna sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po'y makakaupo na. Salamat po. Nag-request ako sa multimedia, pwede mampasuyo, ipakita yung pong unang ministry ko. Yan. Batang-bata pa na ho. Napansin ho ba niyo? May buhok pa. Yan po ang larawan ng aking unang pagpapastor sa Berean Christian Church. 1993 po yan. Yung pong missionary niyan, ngayon po nasa Mindoro po siya. At may usapan kami, gusto ko po ma-meet siya at ni-reach out ko siya. Mag-asawang Koreano, si Paul Lim, yun ang kanyang asawa. At magkikita po kami, loobin ng Diyos, ito pong May 22. Sa Berean Christian Church, habang ako po ay kami ni Pastor Dante nag-aaral sa Bethel Bible College. Pakita pa nga, iba yan, yan ang aking opisina. Maliit lamang po yan, itong bahay na yan, napakaliit lang yan. At yan po ang aking ikinekwento, yung pong missionary ay nanakawan po, naloko ng gumagawa po ng mission house. Kaya diyan ko po naranasan tumigil po yung support na maliit. At may inalagaan nga ako, may kasama akong 2 kabataan. Yun, kwento ko po sa inyo nakaraan. Si June at saka si Alex, na naubos na ang supply. Sabi ko, uwi na kayo. Wala nang pagkain dito. Pero huwag niyo sasabihin na wala nang pagkain dito. Pakisuyo pa yung picture. Yan. Yan po yung ilang mga leaders, yung pong nasa tabi. Dito po, yun po si Sister Linda sa aking sinasabi na habang ako'y nangangaral araw ng linggo, magtatatlong araw na hindi kumakain. Diyan po sinubok, una ang aking pagsunod at pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi ko sinasabi at yun nga po, habang nangangaral, lumapit po yun, yung nasa tabi, Sister Linda, Pastor, kayo po ay may problema. Damandam ko po, may problema kayo. Meron nga. Kaya pumunta po sa kusina at yun, nalaman niya na wala na nga pong supply. Diyan po nakakompose ng awit. At diyan din po yung aking kinikwento na nagluto ako ng bihon. 1 taon na yung bihon na yon at walang rekado. Asukal na puti laang. Isipin ninyo, hindi ko na inulit yon. Hindi pala masarap. Kahit ikaw gutom na gutom, magtabi ka ng bihon, palipasin mo 1 taon, tapos lutuin mo, asukal na puti laang, wala nang ibang rekado. Palagay ko hindi na rin kayo uulit. Doon po, at yung linggo na yon, lumapit at yun, saka po sila nagdala ng gatas, kape, bigas. At doon ko nakita na yung biyaya ng Diyos ang nagtutulak sa iyo para magpatuloy anuman ang mangyari. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Picture pa. Ayan, yan po dito sa Batangas. Yan po mga Koreano. Nung pong nagbaptism po diyan, yan mga yan ay nasa lungo. Alam niyo ba yung nasa lungo? Nakatinig, ay kagad kunukuhi mga pang-opera. Kasi may mga, sabi ko, madali lang yan. So nag-ihaw ng kalamansi,
At yun, piniga, yun, nawala. Kasi laking dagat din po tayo. Hindi nila alam yun eh. Pero tayo, laking dagat. Nagbaptism po yan doon sa lugar ni na kinapibong yan, doon sa San Luis. At meron pa bang picture? Ayan, yan po yung mga kabataan na meron pa. Yun po yun ang leader ng kabataan, si Sister Emmy. Na yan po ay hindi nila alam ang baptism ng Holy Spirit. Pero nung time na nagkaroon ng revival, isa po yan sa nabaptize ng Holy Spirit at nagkaroon kagad ng biglang pangitain na siya po ay gagamitin sa mga kabataan. Mga kapatid, hindi madali ang pagpasok na ito sa ministry. Kasabay ng pag-aaral sa isang international school sa Bethel Bible College. International school kasi po naging classmate namin yan. Taga Papua New Guinea, si William Poya, Bernard Buri. Naging roommate ko, isang Korean. Dalawang actually Korean, si Chang Won-sun. At maging taga-US, yung anak ni Gary Dembo. Naging roommate ko din ang isang Burmese, si John Tang. No, hindi po siya ang may-ari ng kumpanya ng Tang. John Tang, yung kanyang apelido. Hindi po madali. Walang support galing sa kahirapan, walang support sa pamilya, walang support sa anumang simbahan. Talagang hindi madali ang mag-aral sa Bethel Bible College noong mga panahong iyon. Malaki ang tuition kasi kasabay noon, yun pong halaga ng boarding mo doon, ng iyong pagkain, binabayaran po yun ng estudyante. Hindi po libre lahat yun. At tulad ni Pablo na sabi hindi siya naging pabigat, siya po ay tent maker, si Apostle Paul. At sa panahon na ng pagmi-ministry dito sa maliit na simbahan sa Nabotas, yan po ay Berean Christian Church, dagat-dagat na Nabotas. Kasabay na ikay working student, kailangan kang gumising ng 4:45 a.m. 4:45 a.m. Ako po ay naka-assign sa kusina. No? At ang aming pinapakain doon araw-araw ay almost more or less 100 estudyante at faculty and staff. Ganun po kadami, araw-araw. Parang araw-araw may okasyon eh. Gaano kadami na plato, gaano kadami na kutsara, tinidor, baso, tasa. Araw-araw huhugasan, araw-araw sisilbihan ito pong mga estudyante na ito. Working student po kami, ni Pastor Dante. 80% lamang ng tuition namin ang okupado, ibig sabihin ang shoulder ng aming pagtatrabaho. Saan namin kukunin yung 20%? May uniform, may school supplies, may mga personal na gamit na kailangan bilhin, toothpaste, toothbrush, sabon. Kulang, pero ang Diyos po ay napakabuti. Kagaya ni Paul na siya po ay tent maker, kami po ni Pastor Dante ay bukod sa working student, naging labandero ng mga estudyante bilang sideline. Kasi po kami po ay sanay maglaba ni Pastor Dante. Naabutan po ng mga matatanda sa lugar na ito. May labahan po doon sa lugar namin doon. Tama po ba? Doon sa harap, sa tapat ng Kuya Estoy doon, na tito niya, yun pong ilog doon. Labahan po yun. At kami po ni Pastor Dante ay na-disciple ng aming ina. Yung lugar na din po yung Pugusan. Kasi po, parang hindi uso na ba ang diaper ng mga panahong iyon? Ay bawal na hong gawin ngayon. At higit sa lahat, wala nang malakas na current ng tubig sa lugar na yon. So daladala mo yung silampin at ganyan-ganyan na lamang ikaw doon. At hayaan ng din
yung laman ng lampin. Noong mga panahon yon, binubugbog ang mga damit. Meron pa bang palo-palo ngayon? Meron bang pagbububog ngayon ng damit? Parang wala na masyado ngayon. Washing machine na eh. Automatic. Pero yung pag pinasok mo yung damit, tuyo na. Noon hindi po. Kaya pag punta namin ng Bethel, marunong kami maglaba. Ay yung mga laki sa mariwas ang pamilya, nakakaawa sila sapagkat nung makita namin, nung naglalaba sila, para silang naggigiik ng palay. Ginaganyan nila yung kanilang damit. So opportunity ito. So inalok namin sila na kami ang maglaba ng kanilang damit. At pumayag naman. Kaya nga lang may bayad yun. Yung presyo po ng pantalon at presyo ng brief, pareho lamang. Huwag na ninyo itanong kung bakit magkaiba ang presyo. Kasi yung kain ng sabunon ay pareho lang. Doon kami, naggupit. Foreigner, ginugupitan. Si Batram Madofor, yung pong African, hala nyo yung kanyang buhok, akala mo lang maigsi. Pero pagka ginanyan mo, ang haba. Kasi kulot na kulot. Kaya para ka nagtitrim ng ng damo. Mga estudyante, at doon kumita po kami. Bakit ko kinikwento ito? Sa pagpasok pa lamang sa ministry, pumunta ka sa ministry, hindi po alwan, hindi kasaganaan ang nasa isip mo. Pumasok ka sa ministry dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Pastor Dante, nasa formal team niya, gusto niya maging pastor. Kahit kami kambal, hindi po pareho kami ng gusto. Iba ang aking gusto. Pero, yung gusto ng Panginoon, ang siyang pinakamabuti, at yun ang aming hinakbangan. Dito po sa talata na ating binasa, alam po ba ninyo na itatag ang church sa Thessalonica pagkatapos ng ministry ni Paul sa Pilipos? At doon po sa Pilipos, binanggit po dito, tingnan ho ninyo, sa chapter 2, verse 1, mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyo na hinamak kami't inalipusta sa Pilipos. Nagkaroon po ng matinding persecution at sa Pilipos nabilanggo si Pablo at saka si Silas. Matindi po. Binugbog po sila doon. Ipinangaw po sila. Yan po ay nakatala sa Acts chapter 16, Acts chapter 17. Matindi ang kanilang naranasan. Kaya sila po ay nagpunta, doon po sa Derbe. At noong siya po ay pumunta ng Corinto, nabalitaan ang nangyari sa Thessalonica. Tinanggap niya ang ulat mula kay Timoteo, dala ang balita tungkol sa mga mananampalataya sa Pilipos. Ang dahilan ay para sila'y palakasin ang mga mananampalataya sa kanilang ministry, sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Sipin po ninyo, galing po sa Pilipos, natayo itong iglesia sa Thessalonica, meron pa rin mga persecutor, nagpatuloy pa rin itong si Apostol Pablo at kasama ng mga manggagawa. At ito na po, pinapalakas niya ang mga mananampalataya, bahagi po ng layunin, palakasin ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Una, ang pundasyon. Sabi doon sa chapter 1, verse 5, tingnan po niyo sa unang Thessalonica, chapter 1, verse 5,
sapagkat ang magandang balitang lubos naming pinaniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin alang-alang sa inyo. Dito po sa chapter 2, verses 1 to 4, 1 Thessalonians, sabi doon, verse 2 na po tayo, alam ninyong hinama kamit at nilupusta sa Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian o sa masamang layunin o sa hangad na manlinlang, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balitang nangaral kami, hindi upang bigyan ng kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating puso. Napansin ninyo, binanggit tungkol sa mabuting balita na kung bakit si Pablo ay naglilingkod. Bakit si Pablo ay pumasok sa ministry dahil siya ay nakakilala sa Panginoon. Amen po ba? Naging apostle to the Gentile after na siya po'y makonvert doon sa daang Damasco. Ang pundasyon ng pagpasok sa ministry ay hindi para maranasan ang pag-ibig ng Diyos, yung pabor ng Panginoon upang pagpalain siya ng Panginoon. Hindi po. Pumasok siya sa ministry dahil naranasan na niya ang masaganang biyaya ng Panginoon. Hello po. Pumasok siya sa ministry dahil naranasan niya ang mayamang pag-ibig ng Diyos. So hindi ka papasok sa ministry dahil meron kang hinahangad, gusto ko ito, gusto ko yun, pabor ng Panginoon, pag-ibig ng Diyos. Hindi po. Basta pumasok ka sa ministry, naranasan mo na ang masaganang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Lahat ng pumasok sa ministry, dapat alam mo ang pundasyon bakit ka naglilingkod sa Kanya. Alam mo ang dahilan, ang matibay na dahilan, bakit ka nagmi-ministry sa Panginoon. Sabi doon sa 1:4, dahil sa pagliligtas ng Panginoon. Sabi doon sa Ephesians chapter 3 verses 1 and 2. Tingnan po ninyo, Ephesians 3, 1 and 2 and verse 7. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus, alang-alang sa inyo na mga hentil. Verse 2, marahil ay nabalitaan na ninyo. Sabi doon, ang ganda po, marahil ay nabalitaan ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagtiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Bakit siya may tungkulin? Bakit siya nagpapatuloy na mangaral kahit na mausigin, kahit mabilanggo? Ito po, ang sabi, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Verse 7, sabi doon, sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya mga kapatid, kung ikay umaawit sa Panginoon, hindi para, Lord, tugunin mo ako. Meron akong kailangan, tugunin mo ako. Hindi ka tumutugtog dahil sa dahilan, Lord, gusto ko lalo mo akong mahalin. Hindi po ganoon. Ano man ang inyong ginagawa sa gawain ng Diyos, ang pundasyon po ng inyong paglilingkod, ang aking paglilingkod, kahit mahirap, kahit may sakripisyo kung titingnan, mga kapatid, lahat ng yun ay dahil minahal kang una at ako ng Panginoon. Bago ka gumawa sa Panginoon, tandaan mo ito, may ginawa muna ang Diyos sa iyong buhay. Narinig po ba natin yon? Bago ka gumawa sa Panginoon, unang gumawa ang Diyos sa iyong buhay. Bago mo ialay ang iyong buhay sa Panginoon, unang inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa iyo.
Nung kami dumalaw po sa namatayan, habang minamasdan ko po yung pighati ng mga magulang sa kamatayan ng kaniyang anak. Sino magulang ang hindi iiyak sa isang kabataan na sa murang edad ay kunin ng Panginoon? Habang minamasdan ko sila, nadama ko, sabi ko, ang lupit ng kasalanan, ang lupit ng kamatayan. Ang ginawa ng kamatayan sa tao, na dahil sa kamatayan, halos hindi matapos yung luha. Pagkatapos na dumating yung kakilala, yayakap pati iyak. Dadating uli ang mahal sa buhay na iba, yayakap pati iyak. Again, dadating uli ang mahal sa buhay, yayakap at ulit iyak, na tila bagang hindi matuyo ang luha sa mga mata dahil sa lupit ng kasalanan at ng kamatayan. Pero inilagay sa aking puso ng Panginoon na lalo kong ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, na meron ng tumalo sa kasalanan, na meron ng tumalo sa kamatayan. At dahil sa Kanya, tayo man ay mananalo sa kasalanan at kamatayan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo at sa Kanyang muling pagkabuhay, pakinggan po ninyo ito, ang kamatayan ay naging shadow na lamang. May namatay po ba sa shadow? Kahit dumaan ng tren at mayroon siyang shadow, hindi na ako naaano ng tren. Kasi ang kamatayan ay shadow na lamang. Yung cause ng kamatayan ay kasalanan. At yung kasalanan yan na naging cause ng kamatayan, dinala na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Namatay na si Jesus para sa makasalanan. At lahat ng sumampalataya, sabi ng Bible, magpasalamat tayo sa Diyos na kung papaanong si Kristo ay nagtagumpay, lahat ng sumampalataya ay nagtagumpay na din sa kasalanan at sa kamatayan. Hindi mo na mararanasan ang lupit ng kasalanan at kamatayan dahil kay Kristo. We are more than conqueror. Purihin ang Diyos. Dahil sa biyaya po ng Diyos. Ephesians 3:17 and 18. Tingnan po ninyo, ang ganda. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon ng lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang Kanyang pag-ibig. Pagpasok mo sa ministry, habang gumagawa ka sa ministry, huwag mong iisipin, Lord, gagawin ko ito para lalo mo kong mahalin, lalo mo kong tanggapin. No. Wala ka pa sa ministry, hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon. Alam po ba ninyo? Mahal ka na ng Panginoon. Amen? So wala nang dapat patunayan. Kaya ka nagmi-ministry dahil naramdaman mo, naranasan mo, damang-dama mo ang mayamang pag-ibig ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya naman, kapag ka ikaw ay naglingkod, na punong-puno ang puso mo ng pag-ibig ng Diyos, inspired na inspired ka. Masayang masaya ka. Yung 7 taon, parang ilang araw laang. Sino ba yon? Abay, si Jacob. Nung na-inlove kay Raquel, ay yung 7 taon, ay parang ilang araw lamang. Kung sa panahong una ay kung magsisilbi, dahil meron siyang nililiyag at gustong mapakasalan, ay kahit mag-araro, ay kahit magbungkal ng
ng lupa ay baliwala dahil mahal niya yung kanyang iniibig. Lahat ng nakaranas umibig at patuloy na umiibig ay magsabi ng Amen. Eh, saan ka naman nakakita? Mahal kita. Eh, saan mo ako ililibre? Mahal kita. Ano gang gagawin mo sa akin? Mahal kita. Abay, ako ipasahin mo. Abay, nasa nakakita ng pag-ibig na selfish. Hindi ganun ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagbibigay. Hindi nakasentro sa pagtanggap. Ang pag-ibig pinagbibigay. Pwede kang umibig na hindi nagbibigay, pero mahirap umibig na hindi nagbibigay. Amen? Mahal po ba ninyo inyong kanya-kanyang asawa? Ano hong inyong ibinigay na? At ano inyong planong ibigay? Mahal ninyo inyong mga magulang? Parang kahina yata. Amen? Natawa ko kay Pastor Ber nung nagpapa-amen din Natingin sa akin. Anniversary. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya pagka ikay nagmi-ministry, huwag mong nasa isip mo yung ibang tao. Lagi na ako naglinis ng pulpitong ari. Ako, bagong iba niya, paupo-upo lang. Reklamo ka na reklamo. Ay kung ikay maawit sa Panginoon at, Lord, yari po'y aking pupunasan at iniisip ko na kayo po ang magpipreach din Oh, yun. Parang yung isa pong may posisyon. Biruin nyo yung pastora, inilagay po siya doon sa paglilinis ng CR. Ay kaganda ng posisyon niya sa kumpanya, tapos doon nilagay sa paglilinis ng CR. Pero iniisip daw niya, ang uupo doon ay ang Panginoon. Kaya nililinis niyang maigi. Alam ninyo, ma-enjoy nyo ang ministry kapag ka ang utak mo, ang isip mo, nakafocus sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang sarap umawit, ang sarap sumayaw, ang sarap humayo, ang sarap maglingkod sa Diyos. Bakit? Eh para sa Kanya Hindi naman para sa akin Hindi para sa deacon, kundi para sa Panginoon. 1:20 ng Ephesians. Sabi po dito. 1:20. Ephesians chapter 1 verse 20. Ang muling bumuhay kay Kristo ay naupo sa Kanya kanan sa kalangitan. Tama ba yung aking yan? Tama. Ang muling bumuhay kay Kristo ang nagsugo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Lahat dahil kay Kristo. Motibasyon. Pangalawa. Chapter 2 verse 4 to 6. Balik po tayo. Doon po sa 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 2 verses 4 to 6. Sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita, nangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ang tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating puso. Alam ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matamis na pangungusap o mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Saksi namin ang Diyos. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Anong motibasyon ni Apostle Paul? Ang motibasyon po ni Apostle Paul ay bigyang kasiyahan po ang Diyos. Hindi po bigyang kasiyahan ang mga tao. Mga kapatid sa Panginoon, pakinggan ho niyo, paulit-ulit ito pong naririnig. Hindi mo kayang i-please ang lahat ng tao. You cannot please everybody. Mahirap po at imposible na sa iyong ginagawa, lahat ng tao aayon sa iyo. Amen po ba? Very popular, very familiar,
yung mag-ama na nakasakay sa, yung iba sa asno, o ano. Alam na alam natin yan, yung kwentong yan. Tama po? Sinakyan ng mag-ama. Sabi ng mga tao, di na naawa sa asno. Sinakyan ng tatay. Ang sabi ay, grabe namang tatay ayun. Ang anak ang naglakad. Sinakyan ng anak. May pula pa din. Grabe naman yung anak na yun. Matanda na yung tatay, hindi siya pinasakay. Hindi sinakyan. Aba, ano ga naman yun? May dalang asno hindi sinasakyan. Di kayo siya Batangas sasabi, hirap ispilingin. Anong pinakahuli? Di pasanin yung asno. Di lalo, kaiba yung mag-amang yun. Buhat-buhat yung asno eh. Tingnan nyo, sakyan mo, hindi sakyan, lagi may masasabi. Kapag ka ikaw, ang goal mo sa iyong paglilingkod, mapapurihan ng mga tao, mabibigo ka. Malulungkot ka na lang. Ang gawin mo sa anumang paglilingkod, gawin mo para masiyahan ang Diyos. Sa mabuti na iyong ginagawa, hindi mo matitiyak, hindi mo maisigurado, lahat aayon sa iyo. Pero kung ito'y ginawa mo sa Panginoon, magpasalamat ka. Sulit na at tagumpay na nagalak ang Panginoon sa iyong paglilingkod sa Kanya. Amen po. Yun ang motibasyon ni Pablo, bigyang kasiyahan ang Diyos. Sabi sa Ephesians 3, chapter 3, verse 2, maging pagpapala sa iba. Yun po ang goal ng ministry, to give, to serve. Maging blessing, maging kalakasan sa iba. At ang sabi sa Ephesians 4:11-12, ihanda ang iba sa paglilingkod. Kaya po ako po'y nagagalak sa Panginoon, natutuwa dito po sa music ministry. Salamat sa inyong mga buhay, mga lingkod ng Diyos. Yung pong grupong nauna, nagsali ng kanilang talento dito sa Abjil. Tapos itong Abjil na ito, sila po ay nag-excel. Sila ay nagsanay dito sa Harmonia D, batch 1 at saka batch 2. Na alam naman natin ang realidad na kapag naging young professional na, ang hirap na ng schedule. Tama po? Ay lalong higit kapag nag-abroad na. Pero salamat, yung talento ipinapasa sa mga susunod na henerasyon. Inihahanda po sila. Mga kapatid, walang saysay kahit gaano po kamamahal, kadami ng ating gamit dito. Kasi hindi po yan tutugtog na mag-isa. Tama po ba? Yes, mahalaga po yan, pero lalong nakikita ang kahalagahan kapag po yan ay ginagamit para sa Panginoon. At sa ako po'y natutuwa, nagagalak na makita sa murang edad ng ating mga kabataan, sila po ay ginagamit na ng ating Panginoon sa Kanyang kapurihan at sa Kanyang kalwalhatian. Purihin ang ating Panginoon. Inihahanda sa paglilingkod. Kaya po, wag ho tayo na mapapagod na magsanay na marami pang mga tagasanay. Tuloy-tuloy lamang ang mga pagsasanay, mga pagtuturo. Bagamat mahirap magturo, hindi overnight na kapag tinuruan mo ng keyboard bukas, kinabukas, kagaling ka, husay na agad. Sino po bang ganon? Na tinuruan ngayon, bukas kagaling na. Di ho ba wala? Tinuruan ng gitara, ngayon, bukas ikagaling na. By repetition, tuloy-tuloy, pagtsatsaga, pagsasanay. At hindi lamang ito ang sinasanay, kasabay ng pagsasanay yung puso na ginagawa ito hindi para parangalan ng mga tao, kundi dahil naranasan din niya ang mayamang pag-ibig ng Diyos. Amen? Yun po ang motibasyon. Ang buhay na binago, verse 19. Pangatlo, ito po, sa pagpasok sa ministry, ito na po ang ilustrasyon.
Saan binanggit ni Pablo ang ilustrasyong ito? Chapter 2, verse 7. Tingnan po ninyo kung paano naglingkod si Apostol Pablo. Sabi niya, kahit bilang mga apostol ni Kristo, may karapatan kaming humingi ng anuman mula sa inyo. Yung rights niya, pwede niya sabihin, suportahan niyo kami. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, naging magiliw kami sa inyo tulad ng inang mapagkalinga sa kanyang mga anak. Ano pa? Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami na handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay. Kasunod noon, na ilustrasyon, ang sabi doon, 11, tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Tingnan nyo, sa pagpasok sa ministry, inilustrate ni Pablo yung kaniyang puso, yung kaniyang ginagawa. Kami naging parang ina, mapagmahal na ina sa inyo. Happy Mother's Day, mga pala mga ina ng tahanan. Lahat ng ina ng tahanan narito, magsabi ng Amen. Madali ho bang magpalaki ng mga anak? Kaya po pag may maririnig, ay sundin na. Para may kalaro. Sabi ko, hirap naman. Kung nga naman mahirap magpalaki. Ibuti ka mo, pagka ipinanganak ay bukas, laki agad. Aboy, natakbo agad eh. Ang mga ina, yan po ay naglilingkod sa kanyang anak. Hindi dahil sa, kailang kagalalaki para ikaw para ikaw makatrabaho na. Hindi siya nakatingin doon sa anong gagawin ng anak sa kanya. Napupuyat, naglalaba. Pag umiyak, basa. Hindi naman sasabihin ng ina, alay, may matutuyo din. Papalitan. Paano pag may sakit? Alay, gagaling din naman yan. Nag-aalala siya. Kailangan gamutin. Kapag ka tumatakbo, sige, takbo. Yan naman habol agad. Naglilingkod sa anak dahil sa pag-ibig. Tama po ba mga nanay? Kasama po ang physical sa pag-aaral, emotional at personal well-being para ma-secure ang safety ng bata. From pregnancy, childbirth, continuous taking care of the needs of the child. Continuous po yun. Kasi hindi naman after a year, nagka-college na, magte-take na ng board. Hello? Pero sabi ni Pablo, pumasok sa ministry, dala-dala ang puso at damdamin ng isang mapapagmahal na ina. Hindi ang tinitingnan, anong gagawin ng mga miyembro sa kanya, anong gagawin ng pinaglilingkuran sa kanya, kundi ano ang magagawa niya para maging blessing sa kanyang mga anak sa pananampalataya. Hindi lamang yon, kumpleto. Ang sabi doon, tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. May kumpleto. Lahat ng mga tatay na narito magsabi ng amen. Palagay ko naman, mahal ninyo din ang inyong mga anak. Matatawaran din ba ang inyong pagmamahal sa inyong mga anak? Mayroon bang comparison sa may away ba at may competition? Mas mahal ko ang aking anak. Ako'y ina. Sabihin ng tatay, abay, mas mahal ko ang anak dahil ako'y ama. No. Parehong nagmamahal sa kaniyang anak. Tama po ba mga tatay? Father's Day naman sa susunod na buwan. Naroon naman yung paggabay ng ama.
Hindi yung walang pakialam. Naroon yung pag-provide. Kaya sabi ni Pablo, hindi napagtaka, nagtrabaho si Paul, chapter 2, verse 9, tingnan ho ninyo. Mga kapatid, tiyak na tandaan pa ninyo kung paanong kami nagtrabaho at nagsikap araw at gabi. Hindi kami makabigat kanino man habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. Hindi siya po pabigat sa mga anak. Nagtrabaho po siya, tumulong po siya. At sa verse 12, sabi doon, pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob. Inatasang mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Meron kang mapagmahal na ama. Ito na't may problemang anak. Tatay, may problema po ako. Anong problema? Problema mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Hindi po ganoon. Nadudoon kaagad ang pagkalinga at paggabay, proteksyon sa abot ng makakaya ng bawat ama. Yan po ang ilustrasyong ibinigay ni Apostol Pablo na kapag ikay pumasok sa ministry, dala-dala mo ang motibasyong ito na ikaw ay naglilingkod bilang isang mapagmahal na ina at mapagmahal na ama. Last but not the least, ang inaasahan. Chapter 2, verse 14 to 16. Sabi po ay ganito, mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad na nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Hudiya. Sa mga nanalig kay Kristo Jesus, inusig kayo ng inyong mga kababayan tulad din ng mga taga-Hudeya. Inusig ng kapwa Hudyo. Ang mga Hudyong ito ang pumatay sa Panginoong Jesus, sa mga propeta. Sila rin ang umusig sa amin. Nagalit sa kanila ang Diyos at kaaway silang lahat ng tao. Ang aming pangangaral sa mga hintil upang ang mga ito'y maligtas ng kanilang hinadlangan. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan, kaya't ngayon bumagsak na ang puot ng Diyos sa kanila. Ano sinasabi ni Apostol Pablo? Hudyo, inusig ng Hudyo. Hintil, inusig ng Hintil. Hintil, inusig ng Hudyo. Hudyo, inusig ng Hintil. Mga kapatid, kung tayo po ay pumasok sa ministry, naglingkod sa Panginoon, hindi lahat aayon, hindi lahat magugustuhan. Pwede tayong usigin, pwede tayong pulaan. Pero magpasalamat tayo kung tayo pulaan dahil kay Kristo, dahil tayo nakikihati sa Kanyang hirap. Maging proud ka dahil ikaw ay inuusig dahil sa pananampalataya sa Kanya. Ang sabi ni Apostol Pedro, wag nawa na tayo usigin dahil tayo gumawa ng masama. Natural lamang yon. Pero kung tayo usigin dahil sa ating pananampalataya, purihin ang ating Panginoon. Amen? Pagka sa workplace, tumayo ka sa kalooban ng Diyos, mapupulaan ka. Hindi normal sa kanila ang mga gawain iyan. At habang ikay lumalakad sa katwiran, nahahayag ang kabaluktutan ng mga nakapaligid. Ulitin ko po, masakit sa kanilang mga mata. Kung gumagawa ng kasamaan, merong nakikitang gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Isa ang magiging resulta nito, uusigin ka, pupulaan ka, sisiraan ka, pero manatili ka sa kalooban ng Diyos sapagkat inaasahan na kapag ikay tumayo sa katotohanan, ayaw ng kaaway, natatayo ka sa katotohanan, gusto ng kaaway ang iyong liwanag, ito ay pakulimlimin. Ito ay takpan. Pero nais ng Panginoon, lalo kang magliwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi lahat aayon, hindi lahat magugustuhan, hindi lahat tatanggap. Yes, merong kahirapan, merong panganib, may sakripisyo, mayroong halaga, may pagod, may mga hadlang, may mga pag-uusig, merong kaaway. Verse 17, ang sabi doon, at ngayon mga kapatid, nang kami nanggaling at napahiwalay sa inyo, hindi sa alala, kundi sa paningin, labis kami nangulila. Kahit sabik na kaming makita kayong muli. Ito po. Pero tandaan po natin, lahat ng ginagawa ng kaaway
Lahat ng sakripisyo, lahat ng hirap na ito, mga kapatid, lahat ng ito'y may katapusan. Ang pag-uusig ay dito lamang. Ang pagmimisyon po ay dito laang. Amen? Ang gutom ay dito laang. Yung ginagawa po ng kaaway, ng pamumula, hanggang dito na laang. Kasi hindi ka hahabulin sa langit para dun usigin. Hindi ka hahabulin sa langit para ikaw, batuhin. Wala na po doon. Titigil ang lahat ng gawa ng kasamaan. Kahit ang demonyo, kahit ang kaaway, kahit si Satanas, may hangganan ang kanilang mga gawa. Lahat ng ito'y may hangganan. Amen? Pansamantala lahat po. Yung ba pagnanakaw, may pagpapatuloy nila hanggang doon sa impyerno. Yung pagsisinungaling, para pagtakpan ng sarili, may pagpapatuloy hanggang sa impyerno. Titigil po ang lahat. Amen? Lahat po ay titigil. Pero inaasahan na kapag tayo ay nagpatuloy, naglingkod, pumasok sa ministry, naglingkod sa Panginoon, asahan natin ang mga bagay na ito ang halaga ng ating pagsunod, pero okay lamang as long as na lahat ng ito ay ginagawa natin dahil sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ikay may dalang Bible at sasabihin sa iyo, may Bible, yan ay nakakaluko. Isipin ko ninyo, may Bible, may nakakaluko daw, ay di ako binago ng Diyos. Tapos sasabihin, ay nakakaluko. Dahil ba doon baka ako'y maluko. Ayaw ko na Maniwala ka doon sa panliling ng nakahawi. Ariho, ang Bible, abala lang yan sa aming pangungumpay. Isipin ganyo, binibigyan mo ng Bible, sabi, abala lang sa pangungumpay. Nagbibigay ng tracts. Iabot mo yan. Iabot ko ito sa iyo. Ang daladala mo yung tracts. Hindi truck. Mahirap pong dali ng truck. Yung tracts, yung babasahin, inaabot. Ang sabi ganong inaabutan, iabot mo yan. Iabot ko din ito sa iyo. Ano yung hawak niya? Balisong. Baka ikaw ay nag-aabot ng truck. Ayoko na. Totoong mga pangyayari po yun. Pumasok kayo dito, papanain namin kayo. Parang isda. Papanain Ang pag-uusig hanggang dito lang. Yung pamumula hanggang dito lang. Kung pulaan dahil kay Kristo, purihin ang Diyos. Dahil sa Kanya. Ibig sabihin, kaugnay sa Kanya. May relasyon sa Kanya. Amen? Ang sarap mapula kung dahil sa Kanya. Okay lamang yun. Kung ikay sabihan ng masasakit ng kapitbahay ng sino man dahil sa iyong paglilingkod sa Diyos. Pag sinabi, ano ang mga pinaggagawa ninyo diyan? Hindi nga kayo napapagod na sa inyong mga ginagawa. Biyernes kayo nadidiyan sa simbahan. Sabado, pupunta naman kayo ng misyon. Linggo, nagsimba na kayo. Sa hapon, meron na naman. Bible study dito, Bible study doon. Hindi nga nila maintindihan yun dahil hindi nila naranasan ang masaganang kagandahang ng loob ng Diyos. Amen po ba? Pero kung naranasan mo ang masaganang biyaya at kagandahang loob ng Diyos, maki-question mo ba yun? Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Lugi ba ang paglilingkod sa Diyos? Hindi. Sapagkat ang sabi ng Bible, lahat ng ating ginagawa, sabi doon, magpakasipag tayo sa ating mga gawa sa Panginoon sapagkat hindi masasayang ang ating pagpapagal sa Kanya. Sa mata nila, lugi tayo. Sa mata ng mundo, sayang ang ating ginagawa. Pero sa mata ng Panginoon, hindi sayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Dahil you cannot outgive God. Hindi mo maunahan ang Diyos sa pagbibigay. Sino man mag-alay ng buhay sa akin, ang sabi ng Panginoon, hindi mawawalan nito, kundi magkakaroon pa nito. Salamat. Isang pribilehiyo, may ministry tayo
sa Panginoon. Lahat ng pumasok sa ministry, lahat ng naglilingkod sa Panginoon, magalak ka dahil una kang pinaglingkuran ng Panginoon. Lahat ng pumasok sa ministry, naglilingkod sa Diyos, bago mo pa inibig ang Panginoon, unang inibig ka ng Panginoon. At kung dumating ang point, ialay mo ang iyong buhay sa Panginoon, mayroon ang unang nag-alay ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, hindi po ang pananakot, hindi po ang kawalan ng pagkain, hindi po ang uhaw at pagod ang magpapahinto sa ministry mo. Hindi po yan. Napakababaw lang ng mga bagay na yan. Kasi po, kapag ka na-realize mo kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos, yung pag-ibig ng Panginoon, hindi ka kayang pigilan ng paglilingkod sa Panginoon ng anumang bagay na binanggit, sapagkat mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos na nag-uudyok sa ating mga puso. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ma-inspire ka pag pumunta ka sa gawain ng Diyos. Lord, salamat po. Gusto ko po maging blessing dahil aser ako. Lord, salamat po. Binigyan mo akong pagkakataon. Ako'y aawit para sa iyo. Lord, salamat po. Dahil po ako'y binigyan ng pagkakataon. Tutugtog ako. Gagawa ako ng musika. Hindi para po kanino man. Para po ito sa iyo. Gusto ko po maging mabangon sa iyo. Ang aking gagawin para sa iyo. Lord, masakit po ay tuhod. Aabutin ko po yung church planting area. Lord, pagalingin mo po ito. Pero kaya pa namang ilakad. Para po sa iyo. Ilalakad ko po ito. Para po sa iyo. Hello mga kapatid. Lahat po ay para kay Kristo. Amen po. Kung ikay magkakakaloob, Lord, gusto ko tumulong sa mission. Hindi para kanino man, para po ito sa iyo. Dahil po sa iyo. Lahat ng ito ay dahil sa Panginoon. Masarap po sa ministry. Masaya po sa ministry. Hindi ko sinasabing walang problema sa ministry, walang pagod sa ministry, walang hadlang sa ministry. Hindi ko po pwedeng sabihin walang ganon. Pero napakasarap maglingkod sa Panginoon. Tayo po tumayo. Tuklasin po ninyo yung inyong pong ministry sa Panginoon. Dahil ang alam ko po, sa banal na kasulatan, lahat ng mananampalataya ay may ministry. Walang mananampalataya na walang ministry. Lahat ay binigyan ng ministry. At kung yan ang ministry mo, yun ang tawag sa iyo ng Panginoon, ipagpatuloy po ninyo. Di ka man nakikita sa unahan. Ano man ang iyong ginagawa, gawin mo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Awitin natin, kay buti-buti mo, Panginoon. Kaya kung meron po dito na nag-iisip sa kanyang sarili, Panginoon, ayaw ko na po mag-ministry. Napapagod na po ako mag-ministry. Gusto ko nang bumitaw sa ministry. Pag-isipan mo ito. Kailanman, hindi bumitaw ang Panginoon sa iyong buhay. Kailanman hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po nabawasan, ni kailanman nagkulang. Lagi po itong masagana. Napakabuti ng Panginoon. Magpatuloy tayo sa ministry na binigay ng Diyos. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras.
oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Yes, Lord. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa, kay buti-buti mo. Kay buti-buti. Mabuti ba ang Panginoon sa iyong buhay? Naranasan mo ba ang kanyang kagandahang loob? Masarap siyang papurihan. Nakagalak tayo na siya'y dakilain ngayong umaga. Magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri sabay-sabay. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Oh, hallelujah. Ang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin. Pinupuri, sabay-sabay. Purihin natin ang Panginoon. Isang pribilehiyo na tayo po ay tinawag na maglingkod. Isang pribilehiyo na tayo may ministry sa Panginoon. Para sa Panginoon ang lahat ng ito. Hallelujah. Lalo kang pagpalain sa ministry na iyong ginagawa. Lalo kang maging daluyan ng pagpapala, ano man ito. For the last time, pinupuri. Lahat ay magpuri sa Diyos. Let us minister to Him in worship, in our praise. Glory, hallelujah. Magpakalakas tayo sa Panginoon upang lalo tayong gamitin sa ministry na ibinigay ng Diyos. Tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Gaano mo kamahal ang Diyos? Na-enjoy mo pa ba ang ministry na ginagawa mo sa Panginoon? Balikan mo ang unang pag-ibig na iyong naranasan. Alalahanin mo ang mayamang kagandahang loob at masaganang biyaya ng Diyos. At kapag nadama mo ito, muli magkakaroon ka ng bagong sigla para magpatuloy na maglingkod sa ating mapagmahal at dakilang tagapagligtas. Palakasin ka ng Panginoon sa iyong ministry sa oras na ito. At sa bawat isa na nais maglingkod sa Diyos, hanapin mo ang iyong pagkatawag sa Panginoon. Masarap maglingkod sa Diyos. Hallelujah. Pwede ba tayong lahat ay manalangin? Magpasalamat sa Panginoon. Oh, hallelujah. Idalangin natin ang ating ministry na maging daluyan tayo ng kalakasan at pagpapala sa iba at tanging sa kapurihan lamang ng ating Panginoon, ng ating tagapagligtas. Bigyang kasiyahan lamang ngayon Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. Kahit na mayroong mga pagsubok sa ating ministry, sa ating mga ginagawa, patuloy kang palalakasin, tutulungan ng Panginoon na makapagpatuloy hanggang sa makita natin ang mukhaan ang ating Panginoon at iputong sa iyo ang korona ng pagtatagumpay. Lord, nagpapasalamat ang iglesyang ito sa mga leaders, workers, ministers, mga manggagawa sa lugar na ito.
Salamat po sa kanilang buhay. Hindi po lahat nakikita ang kanilang ginagawa. Mga lihim, mga silent, mga dihayag na mga paglilingkod. Pero walang naliligwit, walang nalilingid sa iyong paningin, Panginoon. Lahat ng aming ginagawa ay alam mo, Panginoon. At hindi po kayo liko para kalimutan ang lahat ng mabubuting gawa na ito na ginawa para sa iyo. Ikaw ang nangako, Panginoon. Gagantimpalaan mo, O Panginoon, ang lahat ng mga tapat na tagapaglingkod. Hindi man kilalanin, hindi man ma-appreciate dito po sa lupa. Salamat. Meron pong naghihintay na tiyak na gantimpala sa mga naglilingkod. At mismo, ikaw mismo, aming tagapagligtas, aming Panginoon, ang siyang magpuputong ng korona ng pagtatagumpay ng lahat ng iyong mga lingkod. Hallelujah, ng lahat ng iyong mga lingkod. Hindi lamang sa lugar na ito, sa iba't ibang lugar, Panginoon. Palakasin mo silang nasa ministry. Silang nanghihina. Silang nanlulupaypay. Patatagin mo po sila. Patatagin mo po sila upang makapagpatuloy hanggang sa hangganan ng inyong pagkatawag sa bawat isa sa amin. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay para sa Panginoon. Lahat ng ito ay para sa aming tagapagligtas. Lahat ng ito ay dahil sa mayamang pag-ibig ng Diyos. Lahat ng ito ay dahil sa masaganang biyaya ng Panginoon. Lahat ng ito ay dahil sa aming dakilang tagapagligtas na nag-alay ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng ito ay dahil kay Jesus na tanging nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Hindi namin kayang mapagtagumpayin ang aming sarili sa aming kakayahan. Oh, hallelujah. Hindi namin kayang iligtas ang aming sarili. Kapos ang aming kakayahan laban sa kasalanan at kamatayan. Ngunit salamat kay Kristo. Dahil sa Kanya, kami ay naligtas. Kami ay pinatawad. Kami binigyan ng mapalad na pag-asa. Kami na naririto na kinahabagan ay mayroong assurance ng katagumpayan laban sa kasalanan at kamatayan. Oh, hallelujah. Tulungan mo, Panginoon, na patuloy na makapag-ministry ang iyong mga lingkod na may katapatan, na may pagpapatuloy sa iyong biyaya at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Iba-iba po ang aming pagkatawag, iba-iba ang aming pong talento, iba-iba ang aming ginagawa, pero iisa ang aming motibasyon, iisa ang aming pundasyon, iisa ang Espiritong sumasa amin, iisa ang aming patutunguhan, iisa ang dahilan ng lahat ng ito. At ito ay ang aming Panginoong Hesukristo, ang aming Hari, ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas, ang Diyos na nagparanas sa amin ng sobra-sobra, sukdulang biyaya. Purihin, purihin, purihin kayo ng aming buong makakaya. Purihin ka. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat na patuloy na gagawa sa ministry ng Panginoon ay nagsabi ng masayang Amen. Amen at Amen. Kayo po'y makakaupo na. Salamat po.
Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa pastor sa napakagandang mensahe na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. At ngayon po tayo po ay nasa dako na pagbibigay. Ito po ay ating idalangin sa Panginoon at tayo po lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat sa iyo, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami nasa dako, nasa bahagi ng pagbibigay, Panginoon. Panginoon, salamat sa iyo, Panginoon. Kami patuloy mong binibigyan ng buhay at lakas. Kaya kami, Panginoon, nakakapaghanap buhay, Panginoon. At Lord, yung part ng aming kinikita na dapat namin ibigay, sana po, Panginoon, maibigay namin ito na maluwag sa aming mga puso, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat pera na malilikom sa umagang ito. Sana po, Panginoon, ito ay magamit sa lalo pang ikapagpapalawak ng iyong mga gawain, ikahahayag na iyong kadakilaan, O Panginoon. Magamit ito sa mga gawain para sa iyo, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin sa iyo mga kapatiran namin, ang bawat isa na naghahanap buhay, Panginoon. Ang pag-iingat mo sa bawat isa, Panginoon. Mag-isila man po, Panginoon, na ay nasa labas ng bansa, Panginoon. O narito, Panginoon, sa loob ng bansa ng Pilipinas, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon, silang pagpalain, O Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang pinagkikitaan ng bawat isa, Panginoon. Ito man po, Panginoon, na business, Panginoon, pagpalain mo rin po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. At Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay para sa iyo, para sa kalwalhatian mo po, Panginoon. Maraming po salamat, ang papuri at pagdakila ay patuloy namin ibinabalik sa iyo sa matamis na pangalang Jesus. Amen. So. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God,
my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never fail me. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.